Hello mga ga, maulanong hapon at mag-ingat po tayong lahat saan man kayo na lugar ngayon. Sa ating video ngayon ay i-share ko po sa inyo yung tag-pipiso ko na pandesal o saan pa kayo, baka ako lang po yung meron ditong tag-pipiso. Meron naman kaming ginagawa na tag 2 piso, 5 piso, pero may naghahanap pa rin dito ng tag-pipiso. Kaya gawan po natin. Kaya umpisahan na natin. So ito po yung ating mga ingredients, sundan nyo lang sa ating video screen. Yung ating pandesal ngayon ay simpleng mga ingredients, pangmasang timplada na masarap. Noong hindi pa nagmahal yung mga ingredients ng ating tinapay ay ito po talaga yung aming pandesal na tig-pipiso lang. Nang nagmahal na ay nag 2 piso na kami at saka 5 piso. At yung mga suki natin ay meron talagang hindi talaga maiwasan na maghahanap pa talaga sila ng tig-pipiso, kaya pagbigyan din natin. Matrabaho nga itong gawin kasi mga maliit pero ay palagi naman itong sold out, ay ubos naman palagi mga ga kasi tig-pipiso lang. Kaya pagtiyagaan lang po talaga natin ito kahit matrabaho, basta madali lang maubos, madali lang maibenta. Kung gusto mo talagang gumawa dito at kumita na wala kang dough roller machine at spiral mixer ay pwede talaga na masahin mo ito ng mano-mano hanggang sa mapakinis mo yung ating dough. Itong aking dough mga ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito sa 8 hanggang 10 grams. Yes mga ga, mga maliliit lang po talaga ito. At kung ayaw nyo naman na ito po yung proseso po natin ng ating pandesal, ay pwede naman na irolyo po ninyo ito ng pahaba at saka putol-putulin. Yung ating dough pagkatapos kong masahin ay diretso ko na pinadaan sa ating dough roller machine upang kuminis at pagkatapos ay diretso na po natin putulin. At pagkatapos putulin ay diretso ko na po yan figura. Ito po yung isa na proseso ko sa ating pandesal. At pagkatapos mapigura ay ipalubog lang po natin dito sa ating bread powder. Ito po yung tinatawag po namin na pulbos, yung ating homemade breadcrumbs. Mga toasted po ito na dinurog at saka sinala para maging pino. Ito po yung mga pangkuting natin sa ating pandesal. At depende na yan sa inyo kung ano po yung nakasanayan nyo. Yung madali lang po sa inyo, pwede ding figurahin nyo po ito ng pabilog. At saka isalansan lang po natin yan. At saka paalsahin po natin ito bago po natin ito isala. Paalsahin lang po natin ito ng mga 3 oras. At depende din sa ating room temperature ha. Pwede po nating takpan yung ating dough para mabilis umalsa. Lalo na pag mahangin. Yung ating dough ay iwasan po talaga natin na mahanginan. Kailangan po ay hindi mahanginan para hindi po siya mamalat. Para po maganda yung alsa ng ating dough. At ito mga ga, pinaalsa ko po ito ng 2 oras at kalahati at niluto ko po ito sa may preheated oven 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutos. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana makatulong po sa inyo ang ating recipe na ito na pwede mo talaga itong gawing pangsimula kung ikaw ay may balak na mag-bakery. At hanggang sa muli, ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!